Si Mito ay nag-aayos ng isda nang magsimula ang ibang tao na pag-usapan si Gon, ang kanyang 12 taong gulang na pamangkin. Sinusubukan ni Gon na hulihin ang halimaw na Master of the Swamp, isang gawaing nagawa 20 taon na ang nakalilipas ng pinsan ni Mito at ama ni Gon, si Ging. Ito ay tila isang imposibleng kondisyon na itinakda ni Mito dahil siya ay nag-aatubiling payagan si Gon na kumuha ng hunter exam. Nahuli ni Gon ang isda at dinala ito sa daungan na ikinamangha ng mga tao sa bayan. At ikinagalit ni Mito. Bago umalis si Gon, sinubukan ni Mito na kumbinsihin si Gon na huwag ipagpatuloy ang pagsusulit at huwag maging katulad ng kanyang ama. Sumagot si Gon na gusto niyang malaman kung bakit mas pinili ng kanyang ama na maging hunter hanggang sa iniwan nito ang kanyang sariling anak sa pangangalaga ng ibang tao. Sabi ni Mito na delikado ito pero iginiit ni Gon. Kinabukasan ng umaga, nagpaalam si Mito at ang kanyang lola kay Gon. Pag-akyat sa barko, nagpapaalam si Gon sa mga naninirahan sa Whale Island na nagtipon-tipon sa daungan upang makita siyang umalis. Matapos niyang isiga na siya ang magiging pinakamahusay na hunter, pinagtatawanan si Gon ng mga pasahero ng barko na papunta rin sa lugar ng hunter exam. Pinagmamasdan niya ang mga aplikante sa barko, pagkatapos ay napansin at tinulungan niya si Katso, isang miyembro ng crew na binubuli ng kanyang mga kasama. Lumabas ng silid ang kapitan ng barko at inutusan si Katso na magmadali sa kanyang gawain. Sinabi ni Gon sa kapitan na may darating na bagyo. Nang tanungin ng kapitan kung paano niya nalalaman. Sinabi niya na ang mga ibon dagat na lumilipad sa itaas nila ay nagbababala sa isa't isa tungkol sa isang malaking bagyo. Kinukumpirma ito ni Gon gamit ang kanyang pang-amoy. Biglang naaalala ng kapitan ng isang tao. Habang nagngangalit ang bagyo, halos lahat ng aplikante sa pagsusulit sa barko ay nahihilo maliban kina Gon, Kurapika, at Leorio. Tinawag sila ng kapitan at tinanong ang kanilang mga dahilan sa pagkuha ng hunter exam. Mabilis na sumagot si Gon na gusto niyang malaman kung bakit pinili ng kanyang ama na maging hunter. Ayaw ipakita ni Leorio at Kurapika ang kanila. Agad na sinabi ng kapitan sa kanila na siya ay tinawag upang bawasan ang bilang ng mga kalahok sa hunter exam bago pa man sila makarating sa lugar ng pagsusulit, kaya't maaari niyang ipasa o ipasa sila depende sa kanilang tugon. Ipinahayag ni Kurapika na gusto niyang maging isang blacklist hunter upang mahuli ang phantom troop na pumatay sa kanyang angkan. Angkerta. Nagtataka si Leorio kung bakit kailangang kumuha ni Kurapika ng pagsusulit para lamang sa paghihiganti, na sinagot ni Kurapika na ang isang lisensyadong hunter ay may walang kapantay na akses sa impormasyon at mga lugar, pati na rin ang kalayaan sa mga aksyon na kung hindi ay ipinagbabawal. Sinabi ni Leorio na gusto niya ng pera at ang kaginhawahan at karangyan na dulot nito, tulad ng malaking kayamanan at libreng paggamit ng mga pampublikong pasilidad. Nagkomento si Kurapika sa kanyang pahayag. At naiinis si Leorio dahil ilang beses nang hindi siya tinatawag ni Kurapika bilang Leorio-san. Ininsulto niya ang angkan ni Kurapika bilang walang galang. Ito ay nagdudulot ng galit sa pagitan nilang dalawa at lumabas sila sa deck upang maglaban. Samantala, sinisikap ng mga miyembro ng crew na patatagin ang barko nang itapon si Katso at malapit nang mahulog mula sa barko na nasaksihan ni Leorio at Kurapika na may takot. Biglang tumalon si Gon mula sa barko para habulin si Katso at agad na nahawakan ng dalawa ang mga binti ni Gon. Kinabukasan, pinasalamatan sila ni Katso at nagkasundo rin sina Leorio at Kurapika. Ang kapitan ay humanga sa kanila at nangako siyang dadalhin sila sa pinakamalapit na daungan sa lugar ng pagsusulit. Pagdating sa Dole Harbor, sinabi ng kapitan kay Gon na ang pagpunta sa puno ng sidro sa tuktok ng burol sa likod ng lungsod ay magdadala sa kanila sa lugar ng pagsusulit. Ipinasa ni Gon ang impormasyon kay Kurapika at Leorio at kumonsulta sila sa mapa. Alam nila na ang puno ng sidro ay nasa kabaligtarang direksyon ng Zaban City, ang lugar ng hunter exam. Sabi ni Leorio na may bus na direktang pupunta sa syudad. Sinasabi ni Kurapika na ang hindi malinaw na paunawa tungkol sa pagsusulit na ibinigay sa kanila ay isa pang pagsubok para sa mga aplikante. Pumili si Gon na pumunta patungo sa direksyon ng puno, sumunod si Kurapika matapos sabihin kay Leorio na siya ay naguguluhan kung ano ang maaaring gawin ni Gon. Nagpaalam din si Leorio at naglakad patungo sa hintuan ng bus nang marinig niya ang dalawang senior applicants na nag-uusap tungkol sa biyahe ng bus na tila isang bitag para sa mga bagong aplikante. Sumama si Leorio sa dalawa at nakarating sila sa isang maliit na desyertong bayan. Sinasabi ni Leorio na walang tao doon, pero tahasang sinasabi ni Gon na marami sila. Isang grupo ng mga nakamaskarang tao ang lumitaw at harangin ang daan gamit ang isang entablado kung saan nakaupo ang isang matandang babae. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang dumaan sa pagsusulit upang makarating sa puno ng sidro. Nag-post siya ng isang palaisipan na kinakailangang pumili sila sa pagitan ng dalawang posibleng sagot at ibigay ang sagot sa loob ng 5 segundo.
Ang tatlo ay nagulat sa tanong dahil ito ay isang bagay na walang tamang sagot. Sa kasamaang palad, ang pagtangging lumahok sa pagsusulit ay magdudulot ng kanilang diskwalipikasyon sa pagkuha ng pagsusulit. Isang tusong kalahok na nakarinig sa pag-uusap sa pagitan ng kapitan at Gunn ay sinundan ang tatlo at nauuna ng sumagot. Ang mga nakamaskarang tao ay pinadaan siya habang siya ay patuloy na umaakyat sa daan. Ang matandang babae ay nagtanong ng katulad na tanong sa tatlo na lalo pang nagpagalit kay Leorio. Naisip ni Kurapika na ito ay isang trick question at malapit nang sabihin kay Leorio nang pigilan sila ng matandang babae na makipag-usap sa isa't isa. Kapag natapos na ang oras at walang sumagot, galit na kinuha ni Leorio ang isang kahoy na stick para hampasin ang babae, pero pinigilan siya ni Kurapika. Sinabi ni Kurapika kay Leorio na magpakatatag siya dahil masisira niya ang tamang sagot na tahimik. Isang pinto ng isang lagusan ang bumukas at inutusan silang makipagkita sa mga tagapag-navigate na nakatira sa isang bahay sa tabi ng puno ng sidro. Pagdating nila sa puno ng sidro, natagpuan nila ang mga tagapaglakbay, isang mag-asawa na inaatake ng isang nilalang na nagbabago ng anyo, ang Kiriko. Habang inaalagaan ni Leorio ang lalaking sugatan, hinahabol ni Gunn at Kurapika ang Kiriko na kidnapper ng babae. Naiabot nila ang Kiriko at tinamaan ito ni Gunn gamit ang kanyang panghuli. Ipinababa ng Kiriko ang babae at nailigtas siya ni Kurapika, ngunit napansin niya ang isang tato sa kanyang braso at naging maingat siya sa tunay na pagkakakilanlan nito. Dumating si Leorio, sinasabi na binigyan niya ng mga pampawala ng sakit ang lalaking sugatan. Kurapika ay inaatake siya. Ang Leorio na ito ay isa palang Kiriko na nagkukunwaring siya at tinanong kung paano nalaman ni Kurapika. Sabi ni Kurapika na kahit siya si Leorio, papaluan pa rin niya ito dahil iniwanan ng isang sugatang tao. Umalis ang Kiriko at tinanong ni Kurapika ang babae kung sino talaga siya. Samantala, nawawala si Gunn sa Kiriko sandali, pagkatapos ay lumitaw ito at sinundan niya ito. Mawala na naman siya sa paningin nito, pagkatapos ay tumalon ang Kiriko mula sa isang puno at inatake si Gunn. Malapit nang tamaan si Gunn nang tahasan niyang sabihin na hindi ang Kiriko ang kanyang pinaperso. Ang Kiriko ay tumatawang hysterically at tinatawag ang kanyang kapareha. Nagkikita-kita ang tatlong aplikante at inihahayag ng mag-asawa na sila ang mga anak ng dalawang Kiriko. Pinapasa nila ang tatlo dahil sa kanilang natatanging katangian at pinapalipad sila papunta sa lugar ng pagsusulit. Dumating sina Gunn, Leorio, at Kurapika sa Zaban City at namamangha si Gunn sa masiglang mga negosyo ng pagbebenta at kalakalan doon. Huminto sila sa tapat ng isang mataas na gusali, iniisip ng tatlo na dito ang lugar ng pagsusulit. Ang tagapag-navigate ay nagdala sa kanila sa isang maliit na restoran sa tabi nito sa halip. Ang tagapaglakbay ay umorder ng isang bagay mula sa chef na sinabi sa kanila na pumunta sa likurang silid. Ang order ay lumalabas na password sa likurang silid, na sa katunayan ay isang elevator na bumababa ng 100 palapag sa ilalim ng lupa patungo sa lagusan kung saan naghihintay ang mga aplikante. Pinuri ng tagapag-navigate at binati sila ng swerte. Sinabi niya sa kanila na handa siyang muling gabayan sila para sa susunod na Hunter exam. Nagpapasalamat si Gunn sa kanya, nagulat ang navigator at natuwa. Habang bumababa ang elevator, napagtanto ni Kurapika na inaasahan ng navigator na mabibigo sila sa pagsusulit dahil napakabihira ng isang baguhan na makapasa rito. Inisip ni Gunn na ang Hunter exam ay isang panganib na sulit-subukan na sinagot ni Leorio at Kurapika sa pamamagitan ng isang listahan ng mga magagandang benepisyo ng pagiging Hunter. Nag-aaway pa sila tungkol sa kanilang mga opinyon at ideolohiya tungkol sa pagiging hunter at tinatanong si Gunn kung anong uri ng hunter ang gusto niyang maging. Pagdating nila sa lagusan, binibigyan sila ni Vince ng mga numero ng pagkakakilanlan. Pagkatapos, nakilala nila si Tonpa na kilala rin bilang Rookie Crusher. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa ibang mga aplikante, ang pinakakapansin-pansin ay si Hisoka na muntik nang pumatay ng isang tagasuri mula sa pagsusulit noong nakaraang taon. Isang aplikante ang nabangga si Hisoka nang hindi humingi ng tawad at may ginawa si Hisoka na nagpag-disappear sa mga braso ng aplikante. Nag-alok si Tonpa ng 3 juice na may laxatives. Agad na napansin ni Gunn at Leorio na may mali sa juice, sinasabi nilang baka expired na ito. Agad na ibinuhos ni Kurapika ang katas mula sa kanyang lata. Mabilis na umalis si Tonpa matapos humingi ng tawad at naaalala ang iba pang mga aplikante na hindi nahulog sa kanyang bitag tulad ni Hanzo at Nicholas. Isang bagong aplikante na si Kalua, lumapit kay Tonpa at humingi ng isa pang lata ng juice. Ininom niya ito, pagkatapos ay sinabi kay Tonpa na ang lason, mula sa katas, ay hindi siya naaapektuhan. Si Setots ang unang tagasuri, ay nagpakilala at sinabi sa mga kalahok na sundan siya sa loob ng tunnel bilang bahagi ng unang yugto ng pagsusulit.
Ang mga aplikante, kabilang sina Leo Rio, Gon, Kalua, Nicolas, at Kurapika, ay tumatakbo na ng mahigit 30 kilometro upang makapasa sa Hunter exam. Pagod at inis si Leo Rio nang makita niyang may aplikante na gumagamit ng kanyang skateboard, pero pinagtanggol siya ni Gon at ipinakilala ang sarili bilang Kalua. Si Nicolas, isang mataba at geeky na aplikante, ay nahihirapan din sa pagod at pagkabigo. Nagkaroon ng motibasyon si Leo Rio na makahabol sa iba pang mga aplikante at nagsimulang tumakbo kahit na nauuna pa kay Gon at Kalua. Ibinahagi ni Kurapika ang kanyang mga dahilan sa pagkuha ng pagsusulit tulad ng pagnanais na maging isang blacklist hunter at makapasok sa black market. Ipinahayag ni Leo Rio na namatay ang kanyang kaibigan dahil sa isang sakit at nais maging doktor upang gamutin ang mga batang mahihirap ng libre. Si Gon at Kalua ay nagbahagi ng kanilang mga dahilan para sa pagkuha ng pagsusulit kung saan nais ni Gon na maging hunter tulad ng kanyang ama at nais ni Kalua na malaman kung bakit pinili ng kanyang ama na maging hunter kaysa alagaan ng kanyang anak. Nagkasundo silang magkarera papunta sa labasan at ang mananalo ang magbabayad ng hapunan. Pagdating nila sa labasan, ipinakilala ni si Tots ang lugar bilang Milsey Wetlands o Swindler's Swamp. Binalaan niya sila tungkol sa mga malikhaing paraan ng mga nilalang na lokohin ang kanilang mga biktima, ngunit isang walang malay na unggoy na may mukha na katulad ni si Tots ang lumitaw at inakusahan siya na isang nagpapanggap na man-faced ape. Nagugulungan ng mga aplikante, lalo na si Leo Rio at Hanzo. Isang ninja. Inaatake ni Hisoka ang dalawang examiners sa pamamagitan ng paghahagis ng kanyang matatalim na baraha, ngunit nahuli ni si Tots sa mga baraha gamit ang kanyang mga kamay, pinatunayan ang kanyang sarili bilang tunay na examiner at binalaan si Hisoka na huwag na siyang atakihin muli. Inuutusan niya ang mga aplikante na sumunod sa kanya papunta sa latian. Pinapabilis ni Kalua sina Kalua at Gon na tumakbo sa unahan ng mga aplikante na inaatake ng iba't ibang nilalang. Kurapika at Leo Rio ay nasaksihan ng ambush ng mga Nogen tortoises at nahuli ng isang malaking frog in waiting. Sinabi ni Kalua kay Gon na tigilan na ang pag-aalala at magpatuloy na. Nawala sa paningin ni Kurapika at Leo Rio ang mga nangunguna at nakatagpo ng ilang mga aplikante na gustong ipatigil si Hisoka sa pagkuha ng pagsusulit. Iminungkahi ni Hisoka na magpanggap silang mga taga-suri upang makita kung karapat-dapat silang maging mga hunter. Tinatapos ni Hisoka ang halos lahat sa kanila sa isang paikat na galaw ng kanyang baraha, inihahagis ang mga killer card sa leader. Umalis si Gon kasama si Kalua para hanapin sila habang tumakas sina Kurapika at Leo Rio sa pamamagitan ng pagtakbo sa magkasalungat na direksyon. Hinaharap ni Leo Rio si Hisoka na naglalaho sa isang ulap ng usok. Pinagtatanggol ni Gon ang sarili niya habang pinapanatili ang distansya pero nagulat siya sa biglaang pag-atake ni Hisoka kay Leo Rio. Binanggit ni Hisoka na parehong karapat-dapat sina Gon at Leo Rio na ipagpatuloy ang pagsusulit at nag-alok na dalhin si Leo Rio na walang malay sa susunod na lugar ng pagsusulit. Sinusundan ni Gon at Kurapika ang amoy ni Leo Rio papunta sa susunod na lugar, pinag-uusapan ang mga pangyayari sa pagitan nila at ni Hisoka. Sa tingin ni Kurapika, hinahanap ni Hisoka ang mga taong sapat na malakas upang maging hamon sa kanya at nakikita niya si Gon bilang isa sa kanila. Aminado si Gon kay Kurapika na ito ang unang pagkakataon niyang makaramdam ng ganitong takot pero nagbigay ito sa kanya ng kasiyahan. Mayroon na lamang 148 aplikante na natitira. Dumating sina Gon at Kurapika sa susunod na lugar ng pagsusulit kung saan natagpuan nila si Leo Rio, na nalilito dahil sa isang engkwentro kay Hisoka. Hindi nila siya sinasabi tungkol sa insidente pero natagpuan sila ni Kalua at sinundan nila ang natatanging pabango ni Leo Rio. Pumasok sila sa isang mansyon na may hardin para sa pagluluto, kung saan ipinakilala ni Menchi at Buhara ang kanilang mga sarili bilang mga gourmet hunters at mga taga-suri. Inutusan silang magluto ng baboy mula sa Visca Forest Preserve. At kailangan nilang manghuli ng Great Stamp, ang pinakamabagsik at mga baboy ramo. Marami sa mga aplikante ang nakakabalik ng mga baboy ramo, pero ayaw ni Menchi ang lasa nito. Kapag sila ay busog na, sila ay nabibigo at sinisira ni Todo ang kanyang workstation. Menchi ay nagtatapos na ang mga aplikante ay hindi karapat-dapat dahil hindi sila handang kumuha ng mga panganib at subukan ng mga bagong bagay. Nakipag-ugnayan si Setot sa komite at inamin ni Menchi na nawalan siya ng pasensya matapos insultuhan ang kanyang propesyon at gawing mas mahirap ang pagsusulit. Nagbitiw siya bilang taga-suri at humiling sa tagapangulo na ulitin ang ikalawang yugto. Ipinapakita ni Menchi kung paano kunin ang Dream Eggs na nakabitin sa mga sapantaho sa Split Mountain at natagpuan ng mga aplikante na masarap ang mga itlog. Si Todo ay nagpakumbaba at nangako na susubukan muli sa susunod na taon. Natutunan ng mga aplikante na ang pagiging hunter ay nangangailangan ng determinasyon, anuman ang uri. 42 na lamang ang natitirang mga aplikante.
Ang mga sumasagot ay sumakay sa isang airship at ipinakilala kay Chairman Netero. Dumating ang airship sa third phase site kinabukasan ng umaga at pinapayagan ng mga aplikante na magpahinga. Sinasaliksik ni Gon at Killua ang eroplano, ngunit tumanggi sina Kurapika at Leorio na sumama. Binalaan ni Tonpas sila na ang oras ng pahinga ay maaaring maging isang pagsubok para sa mga aplikante at dapat silang manatiling mapagbantay upang hindi ito makasagabal sa kanilang pagganap sa susunod na pagsusulit. Pinag-uusapan ng mga tagasuri ang mga aplikante, nakahanga-hanga. Killua, mula sa isang pamilya ng mga mamamatay tao, ibinabahagi ang kanyang kwento ng pag-atake sa kanyang ina at kapatid upang hanapin ang kanyang kinabukasan. Pinaglalaroan sila ni Chairman Netero sa isang laro kung saan kailangan nilang kunin ang bola mula sa kanya na nangangako ng automatikong hunter status kung magtatagumpay sila. Sinubukan ni Gon at Killua na hulihin ang bola pero hindi sila nagtagumpay. Tumigil si Killua, at nangako si Gon na pipilitin niyang gamitin ng matanda ang kanyang kanang braso. Nabangga ni Killua ang dalawang examine at pinatay ang mga ito, sambit na baka napatay na niya ang chairman kung umalis siya ng mas maaga. Nagawang gamitin ni Gon ang ibang braso ng chairman na ikinatuwa ni Netero. Ang eroplano ay lumapag sa Trick Tower, isang bilangguan kung saan pinapanatili ang mga matagal ng kriminal. Ang ikatlong yugto ng 287th Hunter exam ay naglalayong makarating ng ligtas sa ilalim sa loob ng 72 oras. Natagpuan ni Gon at ng kanyang grupo ang paraan para makapasok sa tore sa pamamagitan ng pag-flip ng isa sa malalaking batong tile. Nagtapos sila sa isang silid na may 5 relo na may 2 pindutan, isang X at O ang warden ng bilangguan, si Lipo, ay nangangailangan ng ika-5 tao upang makapagpatuloy sa pag-akyat sa tore dahil sa majority rules kung saan kailangan nilang bumoto para sa ilang mga aksyon. Sumali si Tonpas sa kanilang grupo at bumoto sila na buksan ng isang pinto, pero lahat ay bumoto laban dito. Pagkatapos ay naglakad sila sa isang silid na may 2 pinto sa kaliwa at isa pa sa kanan. Pumili si Gon at Leorio ng tamang pinto, habang ang iba ay pumili ng kaliwang pinto. Sinasabi ni Kurapika na mas mabuting pumunta sa kaliwa. Ang koponan ay umuusad sa isang malaking silid na may plataporma sa gitna, kung saan kailangan nilang talunin ang hindi bababa sa 3 bilanggo sa isang hamon upang umusad sa tore. Ipinaliwanag ni Lipo na walang maaaring magtali at nakakakuha ng 1 taon mula sa kanilang sentensya ang mga bilanggo para sa bawat oras na pinapabagal nila ang mga pagsusuri. Sa 40 aplikante na nagsimula sa ikatlong yugto ng Hunter exam, 39 na lang ang natira. Si Tonpa, na kilalang rookie crusher, agad na sumuko bago pa man makalapit si Bendot para suntukin siya. Galit na galit si Leorio at nagtatatalak pero kalmado lang si Tonpa at sinabing ang tunay niyang plano ay sirain ang mga baguhan tulad nila. Susunod namang hinarap ni Gon si Sidokon sa isang challenge kung sino ang may mas matagal na masusunog na kandila. Pinili ni Gon ang mas mahabang kandila, di alam na nilagyan pala ito ng langis kaya mabilis itong nauubos. Nang makita niyang malakas ang kandila niya laban sa hangin, binaban niya ito at tumakbo palapit kay Sidokon para hipan ang kandila nito. Sumunod na laban ay si Kurapika laban kay Mashtani. Deathmatch daw pero bawal ang armas at ang kondisyon, kailangan may mamatay o sumuko. Nagmayabang si Mashtani tungkol sa mga napatay niya, may mga tato pa ng puso na bilang ng mga napatay niya. Pero napansin ni Kurapika ang spider tattoo ni Mashtani at agad nag-scarlet ang mata niya. Isang malupit na suntok lang, knockout agad si Mashtani. Walang patayan, pero binalaan niya ito. Una, ang tunay na Phantom Fruit tattoo may numero sa likod ng gagamba. Pangalawa, sobrang dami na nilang pinatay, hindi na mabilang. Pangatlo, huwag kang magbanggit ng Phantom Fruit sa harap ko o yari ka. Tahimik si Kurapika sa isang sulok habang iniisip ng grupo kung anong galit niya sa mga spiders. Habang nanonood si Lipo, nagrereklamo si Leorio na dapat simulan na ang susunod na laban at alisin si Mashtani sa ring. Pero sabi ng susunod na preso, hindi pwede kasi buhay pa si Mashtani, at deathmatch daw yon. Nagdebate sina Leorio, Kurapika, at Killua kung anong gagawin. Nag-alok pa si Killua na siya na ang papatay kay Mashtani para matapos na, pero gusto ni Leorio magbotohan. Sumabat si Tonpa na kesyo madidiskaril daw ang team nila dahil sa majority rules, eksakto sa gusto niyang mangyari. Samantala, si Hisoka nasa ibang laban at nakaharap si Tog-Ari, isang dating examiner na gustong mag-higanti. May special knife skills si Tog-Ari, pero si Hisoka, cool na cool, sinabing ang talo ni Tog-Ari ay dahil sa sarili nitong kakulangan. Sa huli, natalo ni Hisoka si Tog-Ari gamit ang sarili nitong mga kutsilyo. Siyempre, pasok si Hisoka sa next round, 6 hours at 17 minutes lang. Balik kay Leorio at mga tropa, sinuri ni Leorio kung buhay pa si Mashtani. Sabi ng babaeng preso na si Lee Root.
Pastahan na lang daw kung buhay pa si Mashtani o hindi. Nanalo si Leo Rio sa unang pastahan pero gumaganti si Lirut. Nagkunwari pang unconscious si Mashtani hanggang tinulak ni Leo Rio sa gilid ng ring. Ayaw mahulog ni Mashtani kaya nagising siya at sumuko na lang. Pagkatapos manalo ni Leo Rio sa pastahan kay Mashtani, tinuloy niya ang laban kay Lirut. This time, ang pastahan ay ang gender ni Lirut. Kahit halatang babae siya, pinusta ni Leo Rio na lalaki siya. Sabi niya, win-win pa rin kasi kung mali siya, mahahawakan pa rin niya ang katawan ni Lirut. Excited na tinanong niya si Lirut ang sagot at sabi nito, babae siya. Inalok siya ni Lirut na i-check para sure. Siyempre, tuwang-tuwa naman si Leo Rio. Habang pinapanood ni Tonpa, nag-comment siya na siguradong talo si Leo Rio. Pero di natapos doon, nag-challenge pa si Leo Rio ng bato-bato pick. Si Lirut, mayabang na pumayag at nagpusta ng 80 oras. Sabi niya, kaya niyang basahin ang isip ni Leo Rio. Napraning si Leo Rio at nagpanik, kaya sa unang round, ginamit niya ang bato at natalo. Sa pangalawang round, bato pa rin. Talo ulit. Ayun, nadagdagan pa ng 50 oras ang penalty nila. Sa last match, si Jones kontra kay Killua. Nung tinanggal ang posas ni Jones, nagsiyalisan ng ibang preso sa takot. Sabi ni Leo Rio, umatras na si Killua, pero deadma si Killua. Sa isang iglap, dinukot niya ang puso ni Jones. Nagmamakaawa pa si Jones na ibalik ang puso niya, pero wala na, patay na siya. 3-2 ang score, kaya panalo sila. Kailangan maghintay ni Gun at ang tropa ng 50 oras sa maliit na kwarto. Samantala, si Hereta, nakaabot na sa ilalim ng Trick Tower bago maubos ang oras, kaya siya ang pang-apat na nakatapos sa third phase. Habang may 40 oras pa, naghanap ng trip si Gun at Killua para hindi maboring. Habang tulog ang iba, gising si Killua at napansin ni Kurapika. Tinanong niya si Killua kung bakit di siya natutulog, sagot nito, kaya niyang walang tulog ng 2 hanggang 3 araw. Para mang trip, tinapon ni Killua ang unan kay Gon. Pero si Gon, kunyari lang palang tulog, tumira pabalik ng unan ng di man lang damilat. Nagkatinginan sila, at ayon nagpillow fight sila. Nagising si Leo Rio, nainis at sinermonan sila. Tuloy ang oras hanggang umabot na lang ng 1 minuto. Tumayo silang lahat sa harap ng pinto, sabik na maghintay. Pagbukas, si Gon, atet na atet, tumakbo agad. Nagsimula silang bumaba sa tower, harap ng maraming obstacle. Sa huli, nakarating sila sa kwarto na may 2 pinto, ang O ay matagal pero safe lahat. At ang X ay mabilis pero 3 lang ang pwede. Biglang tinayre ni Tonpa si Leo Rio gamit ang palakol. Nag-away muna sila hanggang naisip ni Gon na bakit di nila batasin ang dingding. Ginawa nila, at sabay-sabay nilang natapos ang third phase. Sa Whale Island, nakatanggap si Tia Mito ng liham sa kanyang mailbox na hindi niya napansin habang naglalaba siya. Isang bukas na sobra ang nakapatong sa tabi ng tasa ng kape. Ito ay isang liham mula kay Gon na binabasa niya sa mesa ng kainan kasama ang kanyang lola. Tinanong ni Gon kung okay sila at sinabi niyang okay siya. Sinabi niya sa kanya na kakapasa lang niya sa 2 yugto ng Hunter exam na mahirap at pagkatapos niyang umalis sa isla sakay ng bangka, naglayag sila sa bagyo. Sinabi ni Gon kay Mito at sa kanyang lola na hindi niya alam kung gaano karaming mga yugto pa ang darating pero plano niyang malampasan ang mga ito at maging isang hunter tulad ng kanyang ama. Kinuwento niya ang mga karanasan niya sa hunter exam. Hanggang sa sinabi ni Gon sa kanya hanggang sa muli at nilagdaan ng pangalan niya. Naglakad si Mito patungo sa larawan ng ama ni Gon, ang kanyang pinsan, habang ang kanilang lola sa likuran ay nagsasabi na ang pangalan nito ay Ging at sinusundan ni Gon ang kanyang mga yapak. Tinanong niya ang larawan ni Ging kung masaya siya tungkol dito habang may luha sa kanyang mata. 24 na kandidato ang pumasa sa 2 yugto ng Hunter exam sa Trick Tower. Kasama dito sina Hisoka, Gitaraker, Hanzo, Hereta, Pokal, Kurapika, Killua, Gon, Leo Rio, Tonpa, at iba pang kalaban na parang mga NPC lang. Si Lipo, ang parang host ng exam, ay bumati sa kanila at sinabing papunta na sila sa ika-4 at huling yugto sa Zevel Island. Isang lamesa na may kahon ang lumabas at pinadraw lahat sila para malaman kung sino ang target nila. Excited ang lahat pero nung nalaman ni Gon na si Hisoka ang target niya, biglang parang gusto niyang humiga ulit sa damuhan at mag-isip ng life choices niya. Si Killua na hindi memorize ang ID numbers sabi lang na bahala na. Pagdating sa isla, ini-announce ni Kara na 1 week sila doon para magka 6 points gamit ang badges. Si Gon, determinado pero halatang kabado, ay nagpractice gamit ang fishing rod niya. Nakita niya kung paano magnakaw si Pokal gamit ang poisoned arrow, kaya na-inspire siya. Pinractice niya kunin ang mga bagay gamit ang rod, mula sa prutas hanggang sa lumilipad na ibon.
Pero hindi niya alam, si Hereta, ang parang hunter na stalker, ay nakabantay lang buong oras, parang villain na may plano siyang guluhin. Sa wakas, naperpekto na ni Gon ang diskarte niya para maaga ang badge ni Hisoka. Napansin niyang duguan na ang mga kamay niya at puro paltos dahil sa 2 araw na walang tigil na practice. Dahil dito, naakit ang mga hemotropic butterfly sa amoy ng dugo. Naalala ni Gon na may sugat si Hisoka sa balikat mula sa Trick Tower, kaya ginamit niya ang mga paru-parong ito bilang tagahanap para mahanap si Hisoka. Nakita niya si Hisoka at tahimik na nagtago sa likod ng mga damo, hinihintay ang tamang pagkakataon para umatake. Samantala, si Leorio naman ay nakatagpo si Tonpa na may kasabwat na si Somi sa pagnanakaw ng mga badge. Biglang dumating si Kurapika na walang kieme, pinigil si Tonpa at tinalian ito. Iniwan nila ito sa bato na may nakasulat na, huwag pakainin. Nahuli rin nila si Somi pati ang alaga niyang unggoy. Nabawi ni Leorio ang badge niya at nakuha ni Kurapika ang kay Tonpa, sapat para makaipon ng 6 na puntos at makapasa. Sa madaling araw, naramdaman ni Hisoka na may tao sa damuhan. Lumapit siya, pero si Gus pala ang nandoon. Hinamon siya nito, pero sa halip na labanan, iniwasan lang ni Hisoka ang mga atake. Kalaunan, binigwasan si Gus ni Gitaracker gamit ang needles niya. Pagkatapos, nakatulog si Gitaracker sa hukay. Sa gabi ng 2 araw, nagsimula ng maghanap si Hisoka ng target at nakita sina Leorio at Kurapika. Habang nakatago sa damuhan, patuloy na minamanmanan ni Gon si Hisoka, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Ang di niya alam, si Hisoka naman ay may sariling plano, nakita niya sina Kurapika at Leorio. Tumakbo si Gon papunta sa kanila, nalilito kung tutulungan ng mga kaibigan o susundin ang plano niyang kunin ang badge ni Hisoka. Nai-imagine niyang bagbog na sina Kurapika at Leorio, kaya pinili niyang maging bayani. Si Leorio, as usual, nagrereklamo kay Kurapika na hindi niya makita ang target niya. Biglang tumigil sila, nandun si Hisoka, pakol na nakasandal sa puno. Hiningi ni Hisoka ang mga badge nila, pero syempre tumanggi si Leorio agad. Naisip ni Kurapika na hindi sila ang target ni Hisoka, kaya nag-alok siya ng badge na walang halaga. Kung ayaw ni Hisoka, hinamon pa niyang kunin ang iba sa laban. Tumawa lang si Hisoka sa threat nila. Pumayag si Hisoka sa deal, kinuha ang badge, at umalis na ang dalawa. Naiwan si Gon sa likod ng puno na nangangatog. Biglang tumaas ang killing intent ni Hisoka. Parang horror movie lang. Kinaumagahan, nakita ni Gon si Algon, na target ni Hisoka. Naghintay siya, naka-ready ang fishing rod. Nang umatake si Hisoka, nagamit ni Gon ang rod para agawin ang badge. Tagumpay sana, kaso nakita siya ni Hisoka. Imbes na magalit, ngumiti pa si Hisoka, parang natuwa. Habang tumataka si Gon, biglang nanigas siya, na dart pala siya ni Hereta. Kinuha ni Hereta ang mga badge at iniwan siyang parang gulay. Pero bago pa magtagal, patay si Hereta, nandun na naman si Hisoka. Binalik ni Hisoka ang mga badge kay Gon, impressed siya sa ginawa nito. Pero bago umalis, sinapak pa niya si Gon at sinabing balikan siya kapag kaya nang lumaban. Kinagabihan, si Gon nakaupo sa puno, nanalo pero feeling talo. Si Killua, naiinip na sa paniniktik ni Imori, biglang sumigaw at pinapalabas niya ito. Pero si Imori, feeling ninja, ayaw pa ring magpakita at plano raw umatake habang tulog si Killua. Dahil inis na, lumapit si Killua kay Imori na napaatres sa takot. Biglang dumating ang mga kuya niya, sina Amori at Yumori, na galit dahil wala pa raw siyang nakuha. Pinilit nila si Imori na labanan si Killua. Lumapit si Imori kay Killua at sinabing ibigay na lang ang badge para walang basagan ng mukha. Pero imbes na sumunod, ininsulto siya ni Killua. Ayun, sinipa siya ni Imori, pero parang walang nangyari, biglang tumayo si Killua at kinuha ang badge ni Imori. Nang makita niyang hindi ito ang hinahanap niya, tinanong niya ang mga kuya kung sila ang target. Natakot ang dalawa, halatang hindi normal na bata si Killua. Nag-information pa sila, pero bago pa makagalaw, nasa likod na agad ni Amori si Killua, at ni hostage ito. Pagkatapos kunin ng tamang badge kay Yumori, itinapon niya ang iba pang badge sa malayo at biglang naglaho. Si Hanzo, na nagmamasid sa likod, agad tumakbo para kunin ang itinapon na badge. Pero naloko siya ni Killua, maling badge ang nakuha niya. Samantala, sina Kurapika at Leorio, naghahanap pa rin ng target sa starting point. Dumating si Gon at inalok ang tulong niya gamit ang amoy ng drugs ni Ponzo. Matapos ang mahabang lockeran, nakita nila ang kuweba ni Ponzo. Si Leorio, feeling bida, pumasok mag-isa. Pero maya-maya, sumisigaw na. Nang tumakbo si Gon at Kurapika, nakita nilang nakabulagta si Leorio. Puno ng kagat ng ahas. Pinaliwanag ni Ponzo na si Bourbon na napatay na niya ang may pakana ng bitag.
Ang problema, may mga ahas na umaatake kapag sinubukan nilang lumabas. Natrap sila at hindi nila alam kung paano makakaligtas. Pumasok sina Gon at Kurapika sa kuweba kung saan pumunta si Leorio at nakita nilang nakahandusay siya sa lupa, puno ng kagat ng ahas. Sinabi ni Ponzo na patay na si Bourbon, yung lalaking may control sa mga ahas, dahil aksidenteng napatay siya ni Ponzo. Nalaman nilang ang mga ahas ay aatakihin sila kapag tinangkang umalis o hawakan si Bourbon. Si Kurapika, matalino as always, inisip kung paano namatay si Bourbon at napagtanto na si Ponzo pala ang target ni Bourbon. Nagkwento si Ponzo tungkol sa laban nila, pati na ang mga bubuyog niya. Pero napagod na si Ponzo at naisip niyang walang kwenta nang ipagpatuloy ang exam, kaya naghintay na lang siya sa mga examiner na tutulong sa kanila gamit ang tracking device sa mga badge nila. Pero hindi na kayang maghintay pa ni Leorio kasi tinatablan na siya ng lason mula sa mga kagat ng ahas. Si Gon, walang takot na nagdesisyon na humanap ng antidote kay Bourbon. Habang ang mga ahas ni Bourbon ay umaatake, nagawa pa rin ni Gon na makuha ang gamot. Dahil sa tapang ni Gon, naligtas si Leorio at Sharin. Agad gumaling si Gon at tinanong si Ponzo tungkol sa sleeping gas niya para mapatulog ang mga ahas at makalabas na sila sa kuweba. Gusto niyang mag-trade, ibabalik ang badge ni Bourbon at kukunin ang gas. Nag-agree si Ponzo, pero sabi niya, abot lang ng 5 minuto ang epekto ng gas. Sabi ni Gon, madali lang, kaya ako mag-hold ng breath ng 5 minutes. Pagkatapos, nilabas ni Ponzo ang gas at si Gon, pinigilan ng hininga. Nakalabas sila at imbes na ibalik ang badge ni Ponzo, kinuha ni Gon ang badge niya bilang service fee. Lahat sila may 6 points at tapos na ang 4th